Kinilabutan ako nung nalaman ko yung mga reports tungkol sa biktima ng Manila Film Center. Akala ko natabunan lang sila ng buong building. May mas maralang nangyari pa pala sa nila. Story time! Sinasabing isa sa pinaka-haunted places sa Pilipinas ang Manila Film Center sa Pasay. Ginawa ito noong 1982. Disclaimer lang na baka sensitive ang topic na to para sa ibang mga tao. According to reports, minadali lang daw ang paggawa nito para lang umabot sa isang big international event na hinohost ng Pilipinas. 3 a.m. daw nangyari ang pagguwa ng mga scaffolding sa building. Devil's Hour. May mga natabunan daw ng bato. Pero mas nagulat ako nung nabasa ko yung mga sumunod na balita sa reports. Ako nga pala si Jem. Pwede ko mag-story time. Kung di pa ako pinapalo follow niyo na ako. May video daw na nag-surface a few years after the incident. Sa video, pinakita namin na trap na trabahador sa basang semento. Natabunan yung kalahati ng katawan niya mula bewang hanggang mapa. Hindi raw siya nakalis kagad dahil mabilis na natutuyo yung semento. Habang mire-rescue siya, kinakantahan siya ng ilang mga survivors ng Christmas songs. Siguro para maaliw, natanggal naman siya sa semento. Pero 10 hours after ng pagguho. And unfortunately, hindi na siya buhay. According sa mga reports, pinagpatuloy pa rin ang paggawa ng building after that incident para umabot dun sa big event. At sabi pa nung isang official, nung big event ngayon sa Hamamadali, meron daw mga ibang na-trap na tinanggal na lang yung exposed na katawan at hinayaan na lang yung ibang parte ng kanilang bodies sa ilalim ng simento. Kaya kinababa na ho every time na dumadaan kami dun sa may Manila Film Center. Kasi baka mamaya may marinig kami na may kumakanta ng Christmas songs.